Hawak ko ang papel ng aking promosyon, sabik na ibahagi ang tagumpay sa aking asawa. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang pinto ng opisina ni Adrian, kaladkad na ako ng mga gwarda sa harap ng buong kumpanya. At doon, sa gitna ng bulong-bulungan ng lahat, malamig na tinitigan ako ng lalaking pinang-akuan kong mamahalin habang buhay sabay sabing, "Hindi kita asawa, Elena. Isa ka lang magnanakaw." "Bitiwan niyo ako! May lisensya ba kayong kaladkarin ako ng ganito?" Sumigaw ako habang ang mga kamay ng dalawang naglalakihang security guard ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Halos mag-apoy ang aking mga pisngi sa tindi ng hiya habang nakatitig sa akin ang 12-12 ng mga katrabaho sa labas ng Finance Department ng Villarreal Land. Ang papel na hawak ko kanina, ang aking regularization letter na may pirma ng HR, ang katunayan na sa wakas ay napatunayan ko ang aking sarili matapos ang 2 taon ng pagbuhos ng pawis at luha, ay nalaglag sa sahig, nayurakan ng makintab na sapatos ni Bianca Monteverde. Si Bianca, ang sekretarya ni Adrian na ngayon, ay may hawak ng mas mataas na posisyon, ay nakatayo sa tabi ni Adrian. May nakakalokong ngisi sa kanyang mga labi habang nakatingin sa aking naghihingalong dignidad. Sa likod niya, si Adrian Villarreal, ang aking asawa, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay, ang dahilan kung bakit ko tinisang manirahan sa isang maliit na silid sa Tondo habang nagpapakapagod gabi-gabi sa pag-aaral, ay nakatayo lang doon. Malamig ang kanyang mga mata, tubid ang tayo sa loob ng kanyang mamahaling suit at walang kahit anong emosyon sa mukha. "Adrian!" Tawag ko sa kanya, pumuputok ang aking boses sa halo-halong galit at sakit. "Bakit mo ito ginagawa? Alam mo ang totoo. Ikaw ang nabigay sa akin ng kopya ng files na yan para sa audit." Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, si Bianca ang humakbang pasulong, hawak ang isang makapal na folder. "Huwag mo nang idinamay si Adrian sa kalokohan mo, Elena Ramos. O baka dapat kong sabihing Elena, ang mapagpanggap. Huling-huli sa log ng server na ang account mo ang nag-download ng sensitibong financial reports ng kumpanya para ibenta sa kalaban nating developer. At huwag ka nang magpanggap na asawa ka niya. Walang kasalang naganap, Elena. Wala ka sa PSA records." Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang aking dibdib. Walang PSA records? Paano? 1 taon na ang nakalipas na magpalitan kami ng sumpa sa isang simpleng West sa Manila. Si Adrian mismo ang nagsabing itago muna ang kasal dahil sa kalusugan ng kanyang ina, si Doña Teresa, na may malubhang sakit sa puso at hindi matatanggap ang isang manugang na mula sa mahirap na pamilya ng Tondo. Naniwala ako sa kanyang utang na loob at pagmamahal. Nagtiis ako bilang isang simpleng intern sa sarili niyang kumpanya. Nagtiis sa bawat pambabastos at utos ng ibang empleyado dahil alam kung sa dulo ng araw ako ang tunay niyang asawa. "Adrian, magsalita ka." Pakiusap ko, lumuluha na ang aking mga mata ngunit pinipilit kong huwag humagulgol sa harap ng mga taong nakatingin sa akin ng may paghamak. "Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo sa kanila na kasal tayo." Dahan-dahang lumapit si Adrian sa akin, ngunit walang pag-ibig sa kanyang mga mata, kundi dumi na tinitingnan niya. "Hindi kita asawa, Elena," ulit niya. Ang boses niya ay walang kaiba sa yalong dumarapo sa aking balat. "At sa kumpanyang ito, isa ka lang magnanakaw na sumira sa tiwala ko. Bitiwan niyo na siya, guards. Dalhin niyo siya sa labas bago ko patawagin ng pulis." Ito ba ang lalaking nakiusap sa akin na huwag siyang iwan ng muntik nang bumagsak ang kumpanya nila? Ito ba ang Adrian na yumakap sa akin sa aking maliit na silid habang nangangako ng magandang bukas kapag nalagpasan niya ang krisis na ito? Inilapag ni Bianca ang isang pirasong papel sa mesa ng reception, isang kasunduan ng paghihiwalay at pag-amin sa sala. "Pirmahan mo na ito, Elena. At least, hindi ka na namin ipapakulong.
Isipin mo na lang ang utang na loob mo kay Adrian na binigyan ka ng trabaho kahit galing ka sa basura. Tiningnan ko ang papel. Gusto nilang aminin ko ang kasalan ng hindi ko ginawa para protektahan ang kanilang bagong transaksyon sa pamilya ni Bianca. 1 bilyong pisong pamumuhunan mula sa mga Monteverde ang magliligtas sa Villarreal land at ang kapalit nito ay ang aking buhay, ang aking dangal at ang aking kasal. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Ngunit may kung anong matigas na bagay ang biglang nabuo sa loob ng aking dibdib. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang malinaw at malamig na kamalayan. Tumingin ako kay Adrian, diretso sa kanyang mga mata. Wala akong nakitang asawa roon. Isang hen at duwag na lalaking nagbenta ng sariling kaluluwa at asawa para sa pera. Hindi ko pipirmahan yan. Dahan-dahan kong sinabi, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Hindi ako magnanakaw, Adrian. At hindi ko aaminin ang kasalan ng kayong dalawa ni Bianca ang gumawa. Kaladkad na yan? Sigaw ni Bianca, namumula ang mukha sa galit dahil hindi niya nakuha ang gusto niyang pirma. Muli akong hinila ng mga gwardya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagpumiglas. Hinayaan ko silang kaladkarin ako pababa ng elevator, lampas sa lobby ng magarang gusali sa Makati, hanggang sa itapon nila ako sa labas ng pintuang salamin. Kasabay ng pagbagsak ko sa semento, ang pagbuhos ng malakas na ulan ng Makati. Ang aking bag na tila ay inihagis din sa tabi ko, at ang lumang lata ng biskwit na naglalaman ng aking mga personal na gamit ay nabuksan sa tindi ng pagbagsak. Nalaglag sa basang semento ang aking lumang Biblia, ang tanging bagay na nag-uugnay sa aking yumaong ama, si Gabriel Ramos. Basang-basa ang aking regularization letter na ngayon ay isa na lang basurang papel. Pinanood ko ang maruruming tubig ulan na umaago sa semento. Tila ba tinatangay ang huling piraso ng aking lumang buhay? Tumayo ako mula sa basang sahig, dahan-dahang pinulot ang aking Biblil at ibinalik ito sa lumang lata. Niyakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa aking mukha, humahalo sa aking mga luha. Tumingala ako sa dambuhalang gusali ng Villarreal land na nagtataasan sa langit ng Makati. Ang ulan ay malamig, ngunit ang apoy sa aking puso ay nagsisimula pa lamang mag-alab. Adrian? Bianca? Bulong ko sa gitna ng ingay ng kulog at ulan. Darating ang araw na babalik ako, at sa araw na yon, kayo naman ang luluhod para sa inyong danggal. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pintuan ng aking maliit na inuupahang silid sa tondo ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na yon, na sinasabayan ng hampas ng ulan sa bubong na yero, ay tila banta ng isa pang bagyo sa aking buhay. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang basang-basang si Adrian. May amoy ng alak at bakas ng karuwagan sa kanyang mga mata. Kakarating ko pa lang mula sa Makati, basang-basang nanginginig sa ginaw at pagod. Sa ibabaw ng aking maliit na lamesang kahoy, maingat kong pinatutuyo ang lumang Biblia ng aking ama gamit ang isang tuyong bimpo. Inaasahan kong hindi ko na muling makikita ang mukha ni Adrian matapos ang malupit na eksena sa opisina. Ngunit, narito siya ngayon. Nakatayo sa aking tapat sa loob ng masikip na kwartong ito na dati niyang tinatawag na kanlungan namin mula sa mapanghusgang mundo ng kanyang pamilya. Elena? Pasag ang kanyang boses habang humahakbang pumasok. Inilapat niya ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng basang lamesa. Para sa iyo yan. May 500,000 piso dyan. Sapat na yan para makapagsimula ka ulit sa probinsya. Pakiusap, tanggapin mo na ito at huwag mo nang palakihin ang gulo. Tiningnan ko ang envelope, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Ang sakit at pagkabigla sa aking dibdib kanina ay dahan-dahang napalitan ng matinding kapaguran at kawalan ng pag-asa sa lalaking ito. Pera? Mahina akong tanong, ngunit puno ng pait.
Akala mo ba mabibili ng pera mo ang danggal ko na tinapon niyo sa putikan kanina, Adrian? Huminga ng malalim si Adrian. Ginulo ang kanyang basang buhok sa sobrang stress. Wala akong pilihan, Elena. Patawarin mo ako. Pero kailangan kong gawin ito. Nanganganib na mabangkarot ang Villarreal Land. Ang pamilya ni Bianca lang ang may kakayahang magsalba sa kumpanya sa pamamagitan ng kanilang pamumuhunan. Isipin mo naman ang buhay ng daan-daang empleyado na umaasa sa amin. Kailangan kong pakasalan si Bianca para sa kanila. Para sa pamilya ko. Gusto kong matawa sa kanyang kabaliwan at pagiging makasarili. Kaya isinakripisyo mo ako. Ang asawa mo na nagtiis sa dilim para lang hindi ka mabulag sa liwanag ng Makati? Hindi ka kasal sa akin sa papel, Elena. Alam mo yan? Pasigaw niyang sabi, pilit na binibigyang katwiran ng kanyang sarili upang mabawasan ang kanyang konsensya. Walang record sa PSA. Mas madali na lang sana para sa ating dalawa kung pumirma ka na lang sa kasunduan ng paghihiwalay kanina. Habang nagsasalita siya, biglang dumapo ang kanyang tingin sa lumang Biblia ng aking ama na nakabuklat sa mesa. Bahagya siyang napaatras. Tila nakakita ng isang multo. Mukhang pamilyar sa kanya ang Bibliang iyon o marahil ang pangalang Gabriel Ramos na nakasulat sa lumang pabalat nito. Ngunit, mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at nagkunwaring walang nakita. Pinatigas ang kanyang muka. Umalis ka na ng Maynila, Elena. Yan lang ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan dahil sa bintang ng pagnanakaw ng files, bulong niya. Bago pa ako makasagot, biglang tumunog ang aking lumang cellphone sa ibabaw ng higaan. Numero ito mula sa mansyon ng mga Villarreal. Pagkasagot ko, ang boses ng kanyang ina, si Doña Teresa, ang sumalubong sa aking pandinig. Malamig, matalim, at puno ng lason. Elena, makinig ka sa akin ng mabuti, sabi ng matandang babae nang walang pasubali. Huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa amin gamit ang peking kasal na yan. Ang isang basurang galing sa tondo ay mananatiling basura sa paningin ko. Sinisiguro ko sa iyo gamit ang lahat ng koneksyon ko sa Makati, hinding-hindi ka makakahanap ng trabaho bilang accountant kahit saan sa Maynila. Umalis ka na bago ko patuluyang sirain ang buhay mo. Ibinaba ko ang telepono. Walang kahit isang patak ng luha ang lumabas sa aking mga mata. Ang takot na dati kong nararamdaman tuwing naririnig ko ang boses ni Doña Teresa ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Hinarap ko si Adrian. Pinulot ko ang makapal na brown envelope na puno ng pera at buong lakas ko itong inihagis sa kanyang mukha. Kumalat ang mga papel na 500 piso sa sahig ng aking maliit na kwarto. Sumasama sa dumi at tubig ulan na pumasok mula sa pinto. Isubo mo sa bagang mo ang pera mo, Adrian. Mahina, ngunit mariin kong sabi, habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng gulat. Hindi ko kailangan ng limos ng isang duwag. At sabihin mo sa ina mo, hindi nyo kayang ibaon ang katotohanan. Elena, huwag kang magmatigas! Wala kang laban sa amin! Sigaw ni Adrian habang nagmamadaling lumuhod para pulutin ang mga kalat na pera sa sahig. Hindi ko na siya pinansin. Lumapit ako sa lamesa at maingat kong isinara ang lumang Biblia ng aking ama. Sa unang pahina nito, hinawakan ko ang lumang sulat kamay ni Papa. Ang katotohanan ang mapapalaya sa iyo. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na dumadaloy sa aking mga ugat. Hindi ako biktima. Ako ay anak ni Gabriel Ramos at gagawin ko ang lahat para linisin ang aming pangalan at bawiin ang aming danggal. Mabilis kong inilagay ang Biblia sa loob ng aking lumang lata ng biskwit kasama ang ilang piraso ng aking damit. Lumabas ako ng kwarto nang hindi lumilingon. Iniwan si Adrian na nakaluhod pa rin sa sahig habang pinupulot ang kanyang maruruming pera sa dilim. Sumakay ako sa huling biyahe ng bus patungong Batangas. Sa buong biyahe, habang nakatitig sa labas ng bintana, pinanood ko ang maririwang na ilaw ng Makati na dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi, kasabay ng aking mga lumang pangarap.
Nang tumigil ang bus sa terminal sa Rangari ng Batangas, madilim pa at malamig ang hanggari ng madaling araw. Pagbaba ko, sa ilalim ng nag-iisang aandap-andap na ilaw ng kalsada, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Si Tia Sela. Nakatayo siya roon, may hawak na 2 lumang sot ng isda na may amoy ng dagat. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala habang naghihintay sa aking pagdating. Mga walang pakialam sa buhay ng may buhay! Kung wala kayong bibiling isda, lumayas kayo sa harap ng pwesto ko bago ko kayo paliguan ng sabaw ng hasang. Ang mataring at matunong na sigaw ni Tia Sela ang gumising sa natutulog na ingay ng palengke ng Batangas nung umagang yon. Kakarating ko pa lang noong madaling araw. Pagod ang aking buong katawan at wasak ang aking puso mula sa Maynila. Ngunit pagdating namin sa kanyang maliit at lumang bahay sa likod ng palengke, walang kahit isang tanong si Tia Sela tungkol sa nangyari sa akin sa Makati. Hindi niya tinanong kung bakit ako umuwing umiiyak, kung bakit bitbit ko lang ang isang lumang lata ng biskwit, o kung nasaan ang asawang si Adrian na ipinagmalaki ko sa kanya noon ng may buong pag-asa. Sa halip, inihanda niya agad ang mainit na sinigang na isda. Ang maasim at umuusok na sabaw ang unang nagbigay ng init sa aking nanlalamig na katawan at kaluluwa. Pagkatapos kumain, hinila niya ako agad sa palengke upang magtrabaho. "Dito muna tayo sa pwesto, Elena," sabi niya habang inaayos ang mga sariwang tulingan sa ibabaw ng lamesang kahoy na may yelo. "Huwag mong isipin ang mga sinasabi ng ibang tao. Dito sa probinsya, basta may sipag ka sa pagtitinda, hinding-hindi ka magugutom." Dito niya ako sinimulang turuan kung paano magtimbang ng isda at kung paano makipag-usap sa mga mamimili. Ang malansang amoy ng palengke at ang walang katapusang ingay ng mga tao ay malayo sa malalamig, tahimik at magagarang opisina ng Makati. Ngunit dito ko'y unang naramdaman ang tunay na kaligtasan at kapayapaan mula nang iwan ko ang Maynila. Ngunit kahit sa probinsya, ang masamang balita ay mabilis na lumilipad na parang langaw sa ibabaw ng nabubulok na basura. Habang natitimbang ako ng isda para sa isang mamimili, narinig ko ang maruruming bulungan ng mga katabing tindera at mga kapitbahay na dumadaan sa harap ng aming pwesto. Siya ba yung pamangkin ni Sela na nagtrabaho sa Maynila bilang accountant? Balita ko, pinalayas daw yan ng kumpanya dahil nagnakaw ng pera ng mga mayayaman. O nga, akala mo kung sinong disente at edukada kapag umaalis ng Batangas, magnanakaw din pala pagdating doon. Bago ko pa man maramdaman ang sakit at hiya, mabilis na binuhat ni Tia Sela ang isang malaking timba na puno ng maruming tubig isda at buong lakas na inihagis ito sa direksyon ng mga nagbubulungang tinderang yon. "Lumayas kayo rito! Ang dumi ng mga bibig nyo! Mas mabaho pa ang mga dila nyo sa nabubulok kong paninda!" Sigaw ni Tia Sela habang iwinawag gayway ang kanyang malaking sandok upang ipagtanggol ako. Nang matapos ang gulo at umalis ang mga tao, napansin ko ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Tia Sela habang pinupunasan ng lamesa. Doon ko natuklasan ang isang lihim na matagal na niyang itinago sa akin. Habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga resibo at bayarin sa pwesto, nakita ko ang isang lumang papel ng utang sa ilalim ng lalagyan ng pera. Si Tia Sela pala ay nakabaon sa utang sa isang lokal na pautangan na may napakataas na interes o kilala sa tawag na 5-6 para lamang mapanatili ang maliit na pwestong ito sa palengke at matulungan ako sa aking mga gastusin noon. Gabi-gabi, kapag tahimik na ang buong paligid at natutulog na si Tia Sela, nauupo ako sa tabi ng bintana ng aking silid. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng ilawan, inilalatag ko ang aking mga lumang libro sa accounting na dinala ko mula sa Maynila. Tinitingnan ko ang aking mga daliri. May mga sugat na ngayon at magaspang dahil sa paghawak ng yelo at matatalas na tinik ng isda sa buong maghapon. Napakalayo sa malalambot na kamay ko noong nasa opisina pa ako. Isang gabi,
Pumasok si Tia Sela sa aking silid. Lumapit siya at marahang hinaplos ang aking buhok bago umupo sa tabi ko. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang rolyo ng maruruming papel na pera, mga pesong may amoy ng isda at pawis ng palengke. "Elena, anak," bulong niya habang inilalagay ang pera sa aking palat. "Huwag mong isipin ang mga utang ko sa palengke. Kaya ko yan. Ang trabaho mo ngayon ay mag-aral. Ipunin mo ito para sa pambayad mo sa exam para maging CPA ka. Yan ang pangarap ng tatay mo para sa iyo bago siya mamatay, at yan din ang pangarap ko para sa iyong kinabukasan. Ito ang aking pinaka-espesyal na sandali ng gabi." Niyakap ko ng mahigpit si Tia Sela habang tahimik na dumadaloy ang aking mga luha sa kanyang balikat. Ang bawat sentimo ng perang ito ay sumasagisag sa pag-ibig, pag-asa at sakripisyo ng aking pamilya. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang lahat ng ito. Gagamitin ko ang aking utak, ang aking edukasyon upang iligtas si Tia Sela sa utang at patunayan sa buong mundo na hindi ako magnanakaw. Kinabukasan, habang wala si Tia Sela sa bahay dahil naghahatid ng ista, nagpasya akong linisin ang sulok sa ilalim ng kanyang lumang higaan upang maghanap ng iba ko pang lumang libro na maaaring naiwan ko noon bago pumunta sa Maynila. Doon ko nakita ang isang lumang kahoy na room na pagmamay-ari ng aking yumaong ama na si Gabriel Ramos. Habang pinupunasan ko ang makapal na alikabok sa ilalim ng room na kahoy, hindi sinasadyang naramdaman ko ang isang kakaibang gilid sa ilalim ng sahig nito. May tila lihim na drawer o dobleng ilalim ang room na nakatago sa likod ng makapal na kahoy. Isang bagay na hindi ko kailanman napansin sa buong buhay ko. Isang malutong na tunog ng nababasag na lumang kahoy ang umalingaw-ngaw sa tahimik kong silid nang hataking ko ang nakatagong drawer sa ilalim ng lumang room ni Papa. Mula sa madilim na sulok na iyon, dahan-dahan kong inilabas ang isang kupas na fungbi na yari sa lumang katad may tatak ng selyo ng gobyerno na halos burado na ng panahon. Nanginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang tali ng envelope. Sa loob nito, ang unang bumungad sa aking paningin ay isang piraso ng papel na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Isang certified true copy ng aking marriage contract kay Adrian. May muling nangingibabaw na pulang mukded ng city registry. Kasama nito ang isang lumang litrato. Nakatayo roon ang aking ama, si Gabriel Ramos noong kabataan niya. Nakaakbay sa isang lalaki na pamilyar sa akin. Si Don Alejandro Villarreal, ang yumaong ama ni Adrian. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit na opisina na may nakasulat na Villarreal and Ramos Real Estate. Bakit may ganitong litrato si Papa? Bakit magkasama sila ng ama ni Adrian? At igit sa lahat, bakit narito ang orihinal na kopya ng kasal namin ni Adrian na sinasabi nilang hindi nakarehistro at walang bisa? Sakto namang pumasok si Tia Sela sa bahay, may dalang taling kangkong mula sa palengke. Nang makita niya ang mga hawak kong dokumento at ang bukas na lihim na drawer sa ilalim ng higaan, binitawan niya ang kanyang mga dala at napaupo sa gilid ng aking higaan. Huminga siya ng malalim, may luha na namuo sa kanyang mga matandang mata habang nakatitig sa mukha ng aking ama sa larawan. "Elena, anak," simula niya. Pasag ang boses sa tindi ng emosyon. "Ang tatay mo, hindi siya simpleng engineer lang na namatay sa hirap sa Tondo gaya ng alam mo. Si Gabriel Ramos ang utak sa likod ng pagtatag ng Villarreal Land. Siya ang nagdisenyo ng mga unang proyekto at nagpatakbo ng kumpanya noong nagsisimula pa lang sila ni Alejandro." "Pero kung ganoon po, bakit kami napunta sa Tondo? Bakit naghirap si Papa hanggang sa kanyang huling hininga?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aking naririnig. "Dahil na magkasakit ang tatay mo ng malubha, sinamantala ni Alejandro ang pagkakataon." Sagot ni Tia Sela habang pinupunasan ang kanyang luha.
Ginamit niya ang mga peking papel at pinapirma ang tatay mo sa mga dokumento ng paglilipat ng share habang halos wala na siyang kamalayan sa ospital. Ninakawan nila ang tatay mo, Elena. Ninakawan kami ng pamilya Villarreal ng lahat ng ari-arian. Hinawakan ni Tia Sel ang aking kamay na mahigpit. Tila ibinabahagi sa akin ang bigat ng nakaraan. Bago mamatay ang tatay mo, iniwan niya sa akin ang room na yan. Sabi niya, Sela, huwag mo sasabihin kay Elena ang tungkol dito, maliban na lang kung ang condor ng anak ko ay harangan at siray ng mga Villarreal. At na yun nga, ginawa nila sa iyo ang eksaktong bagay na ginawa nila sa tatay mo. Pinuklat ko ang isa pang dokumento sa loob ng envelope. Ito ay isang lumang kasunduan sa ilalim ng isang trust fund sa Metro Manila Bank. Nakasaad dito na ang 30% ng orihinal na shares ng kumpanya ay nakapangalan pa rin kay Gabriel Ramos at otomatikong maililipat sa kanyang nag-iisang anak na si Elena Ramos kapag sumapit siya sa edad na 24, basta't nakapagtapos siya ng pag-aaral o may sapat na propesyonal na lisensya sa pananalapi. Ibig sabihin, may karapatan ako sa kumpanya nila? Bulong ko, nanginginig ang aking buong katawan. Para mas lalong makasiguro, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Jenny, ang matalik kong kaibigan at accountant sa Villarreal Land na nanatiling tapat sa akin kahit nung pinalayas ako. Elena, salamat naman at tumawag ka. Bulong ni Jenny sa kabilang linya, tila nagtatago sa loob ng banyo ng opisina upang hindi marinig ng iba. May nalaman ako, Elena, yung marriage contract niyo ni Adrian? Hindi talaga yan peke. Nalaman ko sa isang kontak ko sa City Registry na binayaran ni Bianca ang isang tao doon para itago ang mga dokumento at huwag i-upload sa PSA system. Sinadya nilang gawin yan para kapag nakuha na ni Adrian ang pirma mo sa divorce, wala kang makukuhang kahit anong share o pag-aari mula sa kanila. Napakapit ako sa gilid ng lamesa. Ang galit at fanno sa aking dibdib ay umabot sa sukdulan. Hindi lang pala ako biktima ng isang simpleng hiwalayan. Biktima ako ng isang planadong krimen mula sa 2 taong pinagkatiwalaan ko ng aking puso at buhay. Si Adrian ay nakipagsabuatan kay Bianca para sirain ang aking buhay upang iligtas ang kanilang kumpanya gamit ang pera ng mga Monteverde. Lumapit ako sa aming maliit na altar sa sulok ng silid. Inilagay ko ang aking marriage contract at ang lumang larawan ni Papa sa tapat ng estatwa ng Santo Niño. Nagsindi ako ng isang kandila at nagdasal ng tahimik. Papa? Bulong ko habang ang aking mga luha ay dahan-dahang natutuyo sa aking mga pisngi na palitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo mo. Hahanapin ko ang katarungan para sa ating dalawa. Babawiin ko ang pangalang Ramos na tinapakan nila. Dito ko naramdaman ang ganap na pagbabago sa aking sarili. Hindi na ako ang mahina at umiiyak na Elena na dinala ng bus patungong Batangas. Ako na ang tagapagmana ng dangal ng aking ama. Habang nakatitig ako sa liwanag ng kandila, biglang nanginginig na tumunog ang aking cellphone. Isang hindi kilalang numero mula sa Maynila ang lumabas sa screen. Pagkasagot ko, isang boses ng matandang babae ang nagsalita, nanginginig at may halong matinding takot. Elena, ikaw ba si Elena Ramos? Opo, sino po ito? Ako si Corazon, ang dating sekretarya ng ama ni Adrian. Elena, kailangan mong mag-ingat. Nalaman ni Bianca na hawak ko ang susi sa trust fund ng tatay mo. May mga lalaking naghahanap sa akin na yun dito sa Maynila upang kuhanin ito. Kailangan kong tumakas. Elena, pakiusap. Naputol ang linya ng telpon na bago ko pa man siya matanong kung nasaan siya. Iniwan akong nakatayo sa dilim habang hawak ang umiinit na cellphone. Isang malakas na kalabog ng mga balde at palangganang bakalang yumanig sa buong pwesto namin sa palengke, kasunod ng nangsasangsang na amoy ng malansang tubig at talsik ng yelo.
3 lalaking mukhang maton na may hawak na pamalo ang nakatayo sa harap ng aking tiyahin. Wala kaming pakialam kung wala kayong benta ngayon. Sigaw ng pinuno ng mga maton habang itinutulak ang timbangan namin sa semento. Sabi ng kliyente namin mula sa Maynila, kailangan makuha ang pwestong ito ngayon din kung hindi kayo makakabayad ng buo sa inyong utang. Hinarap ko sila ng walang takot. Hinarangan ko si Tia Sela na nanginginig sa likod ko. Gamit ang aking kaalaman sa batas ng pananalapi at pautang, napatitig ako ng diretso sa kanila. Ayon sa Republic Act 3765 o ang Truth in Lending Act, iligal ang paniningil ninyo ng interes na lampas sa nakasaad sa batas nang walang nakasulat na kasunduan. At ang panggugulo ninyo sa pampublikong palengke ay paglabag sa Revised Penal Code. Nakarecord ang inyong mga mukha sa CCTV ng barangay. Isang hakbang pa, hindi lang pulis ang haharapin ninyo, kundi kasong pangingikil at grave coercion. Napatigil ang mga maton. Nagpalitan sila ng tingin, tila nagulat na ang isang simpleng tindera ng isda ay may alam sa batas ng pananalapi. Umalis na kayo rito bago ko patawagin ang mga tanod at pulis. Sigaw ko pa, itinuro ang dulo ng palengke kung nasaan ang istasyon ng barangay. Bago sila tuluyang lumayo, lumapit ang isa sa kanila at bumulong sa akin nang may pagbabanta. Huwag kang masyadong magmayabang, Elena. Binayaran lang kami para siguraduhin hindi ka makakarating sa iyong exam sa Maynila sa susunod na linggo. Isang paalala pa lang ito. Doon ko napatunayan ang aking hinala. Si Bianca. Alam niyang kapag nakapasa ako sa CPA board exam at nakuha ko ang aking professional na lisensya, makukuha ko na ang legal na karapatan sa trust fund ng aking ama. Gusto niya akong pilayan at ubusin ang aking lakas bago ko pa man masimulan ang aking opisyal na laban sa kanila. Gabi, bago ang pagsusulit, pinaligiran ako ng naglalakihang libro at mga reviewer sa accounting sa ibabaw ng aking higaan. Masakit ang aking buong katawan mula sa pagbubuhat ng mga kahon ng isda sa maghapon upang makatulong sa pag-iipon ng pamasahe. Sa tabi ko, nakaupo si Tia Sela habang dahan-dahang naglalagay ng yelo sa aking mga namamaga at rope na daliri. Patawarin mo ako, Elena. Bulong niya habang pinupunasan ng aking mga kamay nang may pag-aalala. Dapat ay nag-aaral ka lang ng maayos. Ngunit kailangan mo pang magpakagod sa palengke dahil sa mga utang ko. Huwag po kayong mag-alala, Tia Sela. Sagot ko habang lumingiti sa kabila ng matinding pagod. Ang bawat sugat sa kamay ko ay paalala na may pamilya akong ipinaglalaban. Ang bawat formula ng auditing at taxation na binabasa ko ngayon ay magiging sandata ko para bawiin ang lahat ng ninakaw sa atin ng pamilya Villarreal. Halos hindi ako natulog ng gabing yon. Pinatitigas ang aking isip sa pamamagitan ng determinasyon upang malagpasan ang pinakamahalagang pagsubok ng aking buhay. 1 buwan matapos ang pagsusulit sa Maynila, dumating ang araw ng paglalabas ng resulta. Nakatayo ako sa harap ng aming maliit na pwesto sa palengke. Hawak ang aking lumang cellphone habang nanginginig na binubuksan ang website ng Professional Regulation Commission upang tingnan ang listahan ng mga nakapasa. Nang mag-load ang pahina, napatigil ang aking hininga sa tindi ng kaba. Elena Ramos, Top 4 Certified Public Accountant Board Examination. Tia Sela. Bulong ko hindi makapaniwala sa aking mga nakikita. Tia, pumasa ako. Top 4 po ako sa buong bansa. Narinig ng katabing tindera ang aking sigaw. Sa loob ng ilang minuto, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong palengke ng Batangas. Ang mga dating nagbubulungan at nagdududa sa aking pagkatao ay lumapit at nakigulo sa masayang selebrasyon. Ito ang aking pinakamasayang sandali. Niyakap ako ni Tia Sela ng napakahigpit habang umiiyak siya ng malakas sa gitna ng sap ng isda. Ipinagmamalaki ako sa bawat mamimili na dumarating. Ang amoy ng isda
at ang ingay ng palengke ay hindi na naging dahilan ng aking hiya. Ito na ang aking entablado ng tagumpay. Isa na akong ganap at lisensyadong Certified Public Accountant. Habang nagpapasalamat kami sa mga taong bumabati sa amin, naramdaman ko ang isang marahang tapik sa aking balikat mula sa aking likod. Paglingon ko, nakita ko ang isang matandang babaeng nakasuot ng luma at maruming jacket. Basang-basa ang mga paa at nanginginig ang buong katawan sa takot at pagod. Sa kanyang mga bisig, yakap-yakap niya ang isang maliit na kahon ng kahoy na may kalawangin na kandado. "Elena?" Bulong niya, lumalabas ang nanginginig na boses mula sa kanyang mga labi. "Ako si Corazon. Nakatakas ako sa mga lalaki ni Bianca. Nareto na ako. Hawak ang susi ng trust fund ng tatay mo." Mabilis naming inakay si Aling Corazon pabalik sa maliit na bahay ni Tia Sela bago pa may makakita sa aming mga tao ni Bianca na maaaring nagmamasid sa paligid ng palengke. Sa loob ng tahimik na silid, habang umiinom ng mainit na tsaa ang matanda upang pawiin ang matinding ginaw at takot, dahan-dahan siyang tumingin sa akin ng may malalim na pagsisisi at awa sa kanyang mga mata. "Elena, patawarin mo ako kung ngayon lang ako naglakas loob na humarap sa iyo." Simula ni Aling Corazon, nanginginig ang kanyang mga payat na kamay habang hawak ang baso. "Nung nabubuhay pa ang tatay mo si Gabriel, ako ang kanyang pinagkakatiwala ang sekretarya sa kumpanya. Nakita ko gamit ang sarili kong mga mata kung paano siya niloko ni Alejandro Villarreal at ng kanyang asawang si Doña Teresa nung magsimula ng lumago ang negosyo." Ipinaliwanag niya sa amin kung paanong habang nakaratay sa ospital ang aking ama dahil sa malubang sakit sa puso, dahan-dahang pinalitan ni na Alejandro ang mga opisyal na dokumento ng kumpanya upang alisin ang pangalan ng aking ama sa mga pampublikong talaan. Ngunit hindi naging ganap ang kanilang pagnanakaw. Bago pumanaw si Papa, nakagawa siya ng isang legal na trust fund sa tulong ng isang matapat na abogado at ni Aling Corazon. Nang malaman ni Doña Teresa na may itinagong trust fund ang tatay mo para sa iyo, pinalayas niya ako sa kumpanya at pinagbantaan ang buhay ng pamilya ko. Patuloy ni Aling Corazon habang lumuluha. "Ibinigay sa akin ng tatay mo ang susi at ang mga orihinal na resibo ng bangko. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo kapag isa ka ng ganap na accountant na may sapat na kaalaman at kakayahang protektahan ang sarili mo." Kinuha ni Aling Corazon ang maliit na susing bakal sa kanyang leeg at dahan-dahang binuksan ang lumang kahoy na kahon. Sa loob nito ay nakatago ang isang sertipiko ng deposito mula sa Metro Manila Bank kasama ang nakasulat na mga alituntunin ng trust fund. Binasa ko ng maigi ang bawat probisyon ng dokumento gamit ang aking professional na kaalaman bilang isang lisensyadong CPA. Napatigil ako sa isang napakahalagang probisyon sa huling pahina ng kasunduan. "Tia Sela, Aling Corazon, tingnan niyo ito!" Bulong ko habang mabilis na tumitibok ang aking puso. Nakasaad dito na ang 30% ng orihinal na shares ng Villarreal Land ay nakatago sa lalagyang ito. At kapag may napatunayang malaking anomalya o panloloko sa pamamahala ng kumpanya, ang may hawak ng trust fund na ito ay may legal na kapangyarihang suspindihin ang kasalukuyang Chief Executive Officer, si Adrian, at magpatawag ng isang pambihirang pagpupulong ng mga stockholder. "Ngunit kailangan mong magmadali, Elena," babala ni Aling Corazon habang hawak ang aking kamay. Nalaman na ni Bianca ang tungkol sa bangkong ito. May mga abogado siyang binayaran upang subukang palitawin na ikaw ay patay na at walang pamilyang naiwan upang makuha nila ang kontrol sa mga shares na ito bago ka pa makabalik. Kinabukasan din, kasama si Aling Corazon at ang isang matapat na abogadong inirekomenda sa amin, bumiyahe kami patungong Maynila. Sa unang pagkakataon matapos ang 2 taon ng pagtitiis at pambabastos, muli akong humakbang sa gitna ng sikat na financial district ng Makati. Hindi na bilang isang kawawang intern mula sa Tondo na pwedeng apakapakan,
kundi bilang isang ganap na lisensyadong Certified Public Accountant. Sa loob ng VIP Safety Deposit Room ng Metro Manila Bank, dahan-dahang binuksan ng manager ng bangko ang dambuhalang bakal na vault gamit ang susi ni Aling Corazon at ang aking mga opisyal na dokumento. Sa loob ng lalagyan, nakalapag ang orihinal na stock certificate ng Villarreal Land na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Sa ibabang bahagi nito, maliwanag na nakatatak ang tunay na pirma ng aking ama, si Gabriel Ramos. Hinalikan ko ang lumang dokumento habang dahan-dahang dumadaloy ang aking mga luha sa aking mga pisingi. Ito ang aking pinaka-espesyal na sandali ng tagumpay. Naramdaman ko ang presensya at pagmamahal ng aking ama sa loob ng malamig na silid na yon. Ang kanyang pawis, dugo at mga pangarap ay nakatago sa papel na ito. Naghihintay sa akin na ipaglaban ng aming pamilya. Lumabas ako sa matayog na gusali ng bangko habang hawak ang bag na naglalaman ng mga opisyal na dokumento. Sa tapat ng kalsada, natatayog ang sikat na skyscraper ng Villarreal Land, gusaling kung saan ako kinakaladkad at pinalayas ng mga guard, at 2 taon na ang nakalipas habang pinagtatawanan ng lahat. Tumingala ako sa salaming gusali na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Hawak ko na sa aking mga kamay ang legal na kapangyarihang magpabagsak sa mga taong yumukod sa pera at pumasa lang sa danggal ng aking ama. Nanginig ang aking mga labi sa isang malamig at matapang na ngiti. Adrian? Doña Teresa? Bulong ko sa gitna ng ingay ng mga sasakyan sa Makati. Dumating na ang oras para magbayad kayo ng inyong mga utang. Isang malakas at mabilis na tunog ng mga sapatos na may mataas na heels ang umalingaw-ngaw sa makintab na sahig na kamtak ng sikat na labi ng Villarreal Land. Ang bawat hakbang ay puno ng kapangyarihan at tiwala sa sarili, pumasag sa abalang ingay ng mga empleyado sa gitna ng opisina sa Makati. Nakatayo ako sa gitna ng lobby, nakasuot ng isang eleganteng itim na business suit, nakapusod ang aking buhok at may hawak na mamahaling leather briefcase. Ang dating mahinhin, ruruk-ruruk at umiiyak na intern mula sa tondo na pinalayas at kinaladkad ng mga guard at 2 taon na ang nakalipas ay naglaho na. Sa aking lugar ay nakatayo ang isang lisensyadong Certified Public Accountant na handang bawiin ang lahat. Napatingin sa akin ang mga lumang empleyado. Narinig ko ang kanilang mga bulungan, ang mga matang nanlaaki sa gulat at hindi makapaniwala habang nakatitig sa aking muka. Si Elena ba yan? Ang dating intern na pinalayas dahil sa pagnanakaw ng files? Diyos ko, mukhang iba na siya ngayon. Napakapulis at napakayaman tingnan ng kanyang aura. Hindi ko sila pinansin. Diretso ang aking tingin sa pribadong elevator patungo sa grand boardroom sa pinakamataas na palapag kung saan gaganapin ang taunang stockholders meeting at ang opisyal na paglagda sa bilyong pisong kontrata kasama ang pamilya Monteverde. Sa loob ng grand boardroom, nakaupo sa gitna si Doña Teresa sa kanyang mamahaling wheelchair. Katabi si Adrian na nakasuot ng pinakamagandang suit at si Bianca na nakangiti ng napakalapad habang hawak ang mga papeles ng bagong kontrata. Nakalapag sa harap ng mga board member ang champagne na nakahanda para sa kanilang selebrasyon. Mga kasama sa board, Simula ni Doña Teresa na may pagmamayabang sa kanyang boses. Ngayong araw na ito, sa tulong ng pamilya Monteverde, opisyal nating ililigtas ang Villarreal Land at muling itatalaga si Adrian bilang permanenteng Chief Executive Officer. Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, buong lakas kong itinulak ang 2 malaking pintuang kahoy ng boardroom. Mabilis niyo namang ipagdiwang ang panilinlang, Doña Teresa. Malamig kong sabi habang dahan-dahang pumasok sa silid. Napatayo si Adrian mula sa kanyang upuan, namumutla ang kanyang muka habang nakatitig sa akin. Si Bianca ay napabitaw sa kanyang bulpen habang si Doña Teresa ay galit na pinalo ang hawakan ng kanyang wheelchair. Ikaw?
Sigaw ni Doña Teresa. Nangangatog ang boses sa galit. Paano ka nakapasok dito? Basurang tundo? Guards! Kalad ka rin niyo ang babae nito palabas ngayon din! Akmang lalapit ang dalawang gwardiya sa akin, ngunit humakbang pasulong ang kasama kong matangkad na abogado mula sa kilalang law firm at ang manager ng Metro Manila Bank. Huwag niyong subukang hawakan ang aking kliyente. Malamig na babala ng aking abogado habang inilalapag ang isang makapal na legal document sa ibabaw ng malaking lamesa ng board members. Si Miss Elena Ramos ay hindi na isang empleyado. Siya ang kinatawan ng Gabriel Ramos Trust Fund na nagmamay-ari ng 30% ng voting shares ng Villarreal Land. Nagkaroon ng matinding gulo at ingay sa loob ng boardroom. Ang mga board members ay nagbulungan gulat na gulat habang binabasa ang certified stock certificate na may tatak ng bangko at ng gobyerno. Inilabas ko mula sa aking briefcase ang aking opisyal na CPA license card at inilagay ito sa harap ni Adrian. Bilang isang certified public accountant at ang pinakamalaking solong stockholder ng kumpanyang ito, sabi ko sa malakas at malinaw na boses na narinig ng lahat. Ginagamit ko ang aking legal na karapatan sa ilalim ng Section 4 ng Trust Agreement upang humingi ng isang special forensic audit sa lahat ng financial reports ng kumpanya sa nakaraang 2 taon. Tumingin ako ng diretso sa mga matang nang inginig sa takot ni Adrian. Ito ang aking pinakamasayang sandali ng pagbabalik at paghihiganti. Salamat umaga, Chief Executive Officer Villarreal. Bulong ko ng may malamig na ngiti sa aking mga labi. Ako si Elena Ramos, ang stockholder na humahawak sa 30% ng iyong kapalaran. Si Bianca ay napahawak sa gilid ng mesa, namumutla at nanginginig ang mga labi. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng forensic audit. Lalabas at lalabas ang mga ginawa niyang peking resibo at ang pagnanakaw niya ng milyon-milyong peso mula sa kumpanya na ibintang niya sa akin 2 taon na ang nakalipas. Approved! Sigaw ng 3 matatandang board members na matagal nang nagdududa sa pamamahala ni Adrian. Kailangang isagawa ang audit bago aprubahan ng anumang bagong kontrata. Nabasag ang plano ni na Doña Teresa at Bianca. Ang bilyong pisong kontrata sa Pamilya Monteverde ay pansamantalang na-freeze ng Board of Directors. Nang lumabas ako ng boardroom ng may buong danggal, narinig ko ang sigawan at pag-aaway ni na Doña Teresa, Adrian at Bianca sa loob. Sa isang madilim na sulok ng hallway, patungo sa banyo ng executive floor, nakatayo si Bianca. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at takot. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at tumawag sa isang hindi kilalang numero. Umusad ka na ngayon din? Bulong ni Bianca habang nanginginig sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pumunta ka sa storage room sa basement at sunugin mo ang buong bodega ng lumang resibo ngayong gabi. Huwag ka mag-iiwan ng kahit isang papel ng nakaraang 2 taon para kay Elena. Ang lamig at amoy ng lumang papel sa malalim na archive storage sa basement ng Villarreal Land ay nagpapadama sa akin ng matinding panganib nung gabing yon. Kasama ko si Mang Nestor, ang matandang security guard na siya. Lamang nagpakita sa akin ng awa nung gabing pinalayas ako sa Makati 2 taon na ang nakalipas. Sa tulong niya, nakapasok ako sa imbakan ng mga lumang dokumento upang hanapin ang mga orihinal na resibo at audit logs nung taong pinagbintangan akong nagnakaw ng pera ng kumpanya. Mag-iingat ka, Ma'am Elena, bulong ni Mang Nestor habang itinututok ang flashlight sa mga matataas na istante ng mga kahon sa dilim. Mabilis kumilos si Ma'am Bianca. Kung malalaman niyang narito ka, tiyak na gagawa siya ng masamang hakbang para pigilan ka. Kailangan kong makuha ang mga orihinal na resibo bago magsimula ang forensic audit bukas, Mang Nestor. Sagot ko habang mabilis na binubuklat ang mga kahon ng taong 2022. Dito nakatago ang katibayan na si Bianca ang naglipat ng milyon-milyong peso sa kanyang personal na account sa Switzerland. Habang abala ako sa paghahanap, narinig ko ang mga yabag ng sapatos mula sa pintuan. Paglingon ko,
Nakatayo roon si Adrian. Namumutla ang kanyang muka, may hawak na basong may alak at halatang puyat at balisa ang kanyang mga mata. Elena. Bulong niya. Ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa at matinding danvat. Pakiusap, huminto ka na. Huwag mo nang ituloy ang audit bukas. Kung malalaman ng publiko na may ganitong anomala sa kumpanya, mababangkarot kami. Masisira ang pangalan ng pamilya ko. Masisira ang buhay ko. Tumingin ako sa kanya nang may matinding hinbi. Ang pangalan ng pamilya mo? Tanong ko sa malalamig at matapang na boses. Paano naman ang pangalan ng ama ko na namatay sa hirap at sakit dahil sa pagnanakaw ng pamilya mo? Paano naman ang danggal ko na tinapon niyo sa putikan 2 taon na ang nakalipas? Lumapit si Adrian, sinusubok ang hawakan ng aking mga kamay nang may pagmamakaawa. Nagsisisi ako, Elena. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog dahil sa ginawa ko sa iyo. Ngunit ginawa ko lang yun para iligtas ang kumpanya. Patawarin mo ako. Maaari naman tayo magsimula ulit kapag natapos ang lahat ng ito. Inalis ko ang aking kamay mula sa kanyang hawak at itinuro ang lumang bibli ng aking ama na dinala ko sa aking bag. Ang ama ko ay namatay sa hirap dahil naniwala siya sa ama mo. Sabi ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga matang puno ng karuwagan. At ako, hinding-hindi ko hahayaang mamatay ang sarili ko at ang danggal ko sa paniniwala sa isang tulad mo muli. Huli na ang lahat, Adrian. Bago pa makasagot si Adrian, isang malakas na tunog ng bakal ang umalingaw now sa buong silid. Ang dambuhalang pinto ang bakal ng storage room ay kusang nagsara at nalock mula sa labas. Ano yun? Sigaw ni Mang Nestor habang nagmamadaling tumakbo sa pinto at tilit itong itinutulak. Nakalock mula sa labas, hindi nabubuksan. Mabilis na lumapit si Adrian at buong lakas na pinagpapalo ang pinto. Buksan niyo ito! Si Adrian ito! Buksan niyo ang pinto! Ngunit walang sumagot mula sa labas. Sa halip, mula sa maliit na ventilation duct sa itaas ng silid, dahan-dahang humalo ang isang matapang at nakalililong amoy sa hangin. Amoy ng gasolina. Gasolina? Bulong ko na nalaytay ang matinding lamig sa aking buong katawan. Biglang tumunog ang maliit na intercom speaker sa dingding ng silid. Ang boses ni Bianca ang lumabas doon. Malamig, may halong halakak ng isang taong nabaliw na sa galit at takot. Adrian? Elena? Sayang naman ang pagmamahalan ninyo nung araw, sabi ni Bianca sa speaker. Dahil hindi niyo ako hinayang makuha ang pera ng kumpanya, mas mabuti pang matupo kayong 2 kasama ang lahat ng ebidensya dito sa basement. Isang aksidenteng sunog dulot ng faulty wiring, yan ang lalabas sa balita bukas. Bianca! Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Adrian habang binubugbog ang pinto. Buksan mo ito! Kasama mo ako dito! Wala akong pakialam sa'yo, Adrian. Tumawa si Bianca sa kabilang linya. Isang duwag ka lang na ginamit ko para makuha ang kontrol sa kumpanya. At ngayong wala na kayong 2, akin na ang lahat. Naputol ang linya ng intercom. Pagkalipas ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa labas ng pinto. Ang apoy ay mabilis na kumalat sa ilalim ng pinto, ang bakal. At ang matinding init ay mabilis na pumasok sa loob ng silid. Nagsimulang umusok ng maitim ang buong storage room. Ang mga lumang papel at karton ng resibo ay dahan-dahang nag-aapoy mula sa matinding init. Nubo ng nubo si Mang Nestor habang napapaupo sa sahig dahil sa kawalan ng oxygen. Si Adrian ay napaluhod sa tabi ng pinto, umiiyak at natataranta habang nakatitig sa apoy. Tumingin ako sa paliit. Nakakulong kaming 3 sa loob ng isang impyerno sa ilalim ng lupa. Habang ang maitim na usok ay mabilis na pumupuno sa buong silid at ang tran ng imbakan ay nagsisimulang mag-apoy at magbitak.
Isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy at baka lang umalingaw-ngaw sa gitna ng umuusok na silid, kasunod ng isang bagyo ng talsik ng apoy mula sa bumagsak na tran ng storage room. Maitim at suffocating ang usok sa loob ng imbakan. Halos hindi na ako makahinga habang binabasa ng tubig mula sa aking tumbler ang isang pirasong tila upang itakip sa mukha ni Mang Nestor na nawalan na ng malay sa tabi ng mga nabubulok na kahon. "Mang Nestor, gumising kayo!" Sigaw ko habang pilit siyang hinihila patungo sa pinakamalapit na sulok kung saan mas konti ang usok. Biglang isang malaking pusting kahoy na nag-aapoy ang bumagsak mula sa itaas. Isang matinding sigaw ng sakit ang nanggaling kay Adrian. Ang nag-aapoy na poste ay direktang bumagsak at yumipit sa kanyang kanang binti. "Elena! Tulungan mo ako!" Halos maiyak si Adrian sa matinding sakit habang pilit na itinutulak ang mabigat at nag-aapoy na kahoy. Ngunit wala siyang lakas dahil sa usok na pumasok sa kanyang bag. Nakita ko ang dalawang buhay na nanganganib sa aking harap. Si Mang Nestor na walang malay at si Adrian na umiiyak sa sakit habang nakatitig sa akin nang may matinding takot at hiya. "Elena, iwan mo na ako." Umiiyak na bulong ni Adrian habang nanginginig ang kanyang mga labi. "Patawarin mo ako sa lahat. Iligtas mo si Mang Nestor. Tanga ako. Pinagpalit ko ang isang anghel para sa isang demonyo. Iwan mo na ako rito. Nararapat lang ito sa akin." Sa gitna ng usok at apoy, nakita ko sa mga mata ni Adrian ang tunay na pagsisisi. Gamit ang natitira niyang lakas, itinulak niya ang isang maliit na bakal na cabinet patungo sa akin. Sa ibabaw nito ay nakalapag ang aking bag na naglalaman ng lumang bibli ng aking ama at ang USB drive ng mga na-backup na financial records. "Kuhanin mo ito," hinihingal niyang sabi. "Ito ang danggal ng tatay mo. Huwag mong hayaang masulog." Hindi ako pumayag na may mamatay sa harap ko. Ang aking dignidad at prinsipyo bilang isang tao ay hindi magpapahintulot na manood lang habang may natutupok. "Manahimik ka, Adrian!" Sigaw ko habang ginagamit ang isang bakal na pamalo para maging pingga upang iangat ang nag-aapoy na post sa kanyang binti. Sa tulong ng Diyos at ng natitira kong lakas, naisulong ko ang bakal sa ilalim ng post. Isang malakas na tulak! "Hila!" Nayangat ko ng bahagya ang post at sa huling lakas ni Adrian, nahila niya ang kanyang nadurog na binti palabas. Sa eksaktong sandaling yon, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa pintuang bakal. Ang mga bombero mula sa Bureau of Fire Protection, kasama ang mga pulis at si Tia Sela na umiiyak sa labas, ay matagumpay na nawasak ang nakalak na pintuan. "Elena!" Sigaw ni Tia Sela habang pumasok ang mga bombero na may hawak na hose at nakadamit ng proteksyon. Inilabas ng dalawang bombero si Mang Nestor. Akmang bubuhatin din ako ng isa pa, ngunit itinuro ko si Adrian na nakaluhod at hindi makatayo sa sahig. "Kuhanin niyo siya! Hindi siya makalakad!" Sigaw ko. Binuhat ng mga bombero si Adrian. Bago tuluyang bumagsak ang buong tran ng storage room sa gitna ng malaking pagsabog ng apoy, naisama ako ng bombero palabas patungo sa ligtas na lugar sa lobby. Dinala kaming lahat sa main lobby ng Villarreal Land kung saan nakatambad ang mga ambulan at sasakyan ng pulis. Sa gitna ng sulyap ng maraming tao at mga reporter, nakita ko si Bianca na nakakabit ang mga pusa o handcuffs ng pulis sa kanyang mga kamay. Nahuli siya sa parking lot habang sinusubukang tumakas sakay na kanyang kotse kasama ang dalawang luggage na puno ng dolyar at nakaw na pera. "Manggaganti ako, Elena! Kakasuhan kita!" Sigaw ni Bianca habang ipinapasok siya ng mga pulis sa loob ng mobile car. Habang nakahiga si Adrian sa stretcher ng ambulansya, may hawak pa rin siyang maliit na bagay sa kanyang kamay. Ang aking lumang biblik. Basang-basa ito ng tubig ng bombero at may itim na amoy ng usok ngunit ligtas.
Inabot niya ito sa akin habang dahan-dahang nawawalan siya ng kamalayan dahil sa sakit ng kanyang nadurob na binti. Elena? Bulong niya bago ipikit ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako. Kinuha ko ang biblil ang mula sa kanyang kamay. Ito ang aking pinaka-espesyal na sandali ng tunay na kalayaan. Nabawi ko ang diwa ng aking ama mula sa impyerno. Sa hallway ng emergency room ng ospital sa Makati, nakatayo ako habang nakabalot ng kumot kasama si Tia Sela. Lumabas ang doktor at ipinaalam na ligtas si Adrian at Mang Nestor. Ngunit ang kanang binti ni Adrian ay napinsala ng malubha at magiging tanpe habang buhay. Sa sandaling yon, dumating si Doña Teresa. Nang makita niya ang balita tungkol sa kanyang anak, at nang makita niya ako na hawak ang USB drive ng mga ebidensya ng pagnanakaw ni Bianca, ang matandang babaeng dating napakamataas at napakamagaling ay biglang lumuhod sa basang sahig ng ospital. Umiyak siya habang nakahawak sa laylayan ng aking basang namit sa harap ng maraming tao. Elena, pakiusap, hagulgol ni Doña Teresa sa harap ng lahat. Iligtas mo ang kumpanya. Huwag mong ibigay sa pulis ang mga ebidensya. Maawa ka sa anak ko. Isang malakas na hampas ng martilyo ng hukom sa loob ng Regional Trial Court ng Manila ang naglagay ng tuldok sa 2 taong laban para sa katarungan at danggal ng aking pamilya. Sinalo ng hukumang ito na si Bianca Monteverde ay guilty sa kasong arson, estafa sa pamamagitan ng falsification of public documents at frustrated homicide. Siya ay hinahatulan ng 15 taong pagkabilanggo ng walang piyansa. Habang isinusuot ng mga pulis ang handcuffs kay Bianca na umiiyak at nagmamakaawa sa gitna ng korte, tumingin ako sa kanya ng may kapayapaan sa aking puso. Ang lahat ng peking resibo, ang pagnanakaw ng pera at ang pagtatakip sa aming marriage contract ay nabunyag sa tulong ng forensic audit na isinagawa ng aking team upang bayaran ang mga natitirang utang ng kumpanya at maiwasan ang kabuuang pagbagsak nito. Si Doña Teresa ay pilit na ibinenta ang kanyang mamahaling mansyon sa Forbes Park at ang lahat ng kanyang alahas. Ang pamilya Villarreal ay nawala ng kapangyarihan at yaman na ginamit nila noong araw para apak-apakan ang pamilya ko. Ilang araw matapos ang paglilitis, pumasok ako sa silid sa ospital kung saan nakatira si Adrian. Nakaupo siya sa isang wheelchair. Ang kanyang kanang binti ay naputol at nakabalot pa ng puting bang. Ang kanyang mukha ay payat, lungkot at halatang matindi ang depresyon. Sa kanyang tabi, si Doña Teresa na nakasuot ng simpleng damit at wala na ang dating pagmamayabang ay mabilis na lumapit sa akin nang makita ako. Elena? Lumuhod muli ang matandang babae sa harap ko, hinawakan ng aking mga kamay nang may pagmamakaawa. Patawarin mo ako sa lahat ng pambabastos ko sa iyo noong araw. Pakiusap, tanggapin mo na si Adrian. Ikaw lang ang makakapagsalba sa kanya. Gagawin kitang tunay na reyna ng pamilyang ito. Igalang kita bilang tunay kong manugang. Dahan-dahan kong inalis ang aking mga kamay mula sa kanyang hawak. Huli na ang lahat para riyan, Doña Teresa? Malamig kong sagot. Ang respeto at pagmamahal ay hindi ibinibigay dahil lang sa wala na kayong ibang mapagpilian. Tumingin ako kay Adrian. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang opisyal na marriage certificate mula sa PSA, ang dokumentong ibinalik ng korte matapos patunayan na legal ang aming kasal. Elena? Umiyak si Adrian habang iniaabot ang papel sa akin. Magaling nga ako. Tutulungan kita sa kumpanya. Pakiusap, bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Babawi ako sa iyo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa. Inabot ko ang marriage certificate. Kasama nito, inilabas ko mula sa aking bag ang opisyal na petition for annulment ng aming kasal na inihanda ng aking abogado. Inilagay ko ang 2 papel sa ibabaw ng kanyang kandungan kasama ang lumang simpleng wedding ring na ibinigay niya sa akin nung magpakasal kami sa Tondo.
Ipinatatawad na kita, Adrian. Bulong ko habang nakatitig sa kanyang mga matang puno ng luha. Pinatatawad kita hindi dahil nararapat ka sa patawad ko, kundi dahil ayaw ko na magdala ng galit at pait sa aking puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa iyo. Elena, pakiusap! Hagulgol ni Adrian habang sinusubukang hawakan ang aking braso mula sa kanyang wheelchair. Huwag mo akong iwan ng ganito. Kinalimutan mo ako nung kailangan kita? Sagot ko, habang dahan-dahang humahakbang pabalik. Nayon, oras na para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Kahit na may isa ka na lang na binti. Pirmahan mo ang annulment, Adrian. Yon ang huling bagay na magagawa mo para sa akin. Kinuha ko ang aking bulpen at pinirmahan ang annulment paper sa kanyang harap, pagkatapos ay inilipat ito sa kanya. Ito ang aking pinaka-espesyal na sandali ng ganap na kalayaan at danggal. Ipinalabas ko sa Board of Directors na ipinagbibili ko ang aking 30% ng shares ng Villarreal Land sa isang tapat na investment group. Ang buong halaga, daan-daang milyong piso, ay ibinuhos ko sa pagtatag ng Gabriel Ramos Educational Foundation, isang libreng scholarship program para sa mga mahihirap na kabataan sa Tondo at Batangas na gustong maging accountant at engineer. Lumabas ako ng ospital habang bitbit ang aking maliit na bag at ang lumang lata ng biskwit ng aking ama. Sa labas ng pinto, nakatayo sa tabi ng isang makulay at bagong jeepney si Tia Sela, nakangiti habang nakatitig sa akin. "Uuwi na tayo, Elena?" Tanong niya. Tumingal ako sa malinis at bughaw na langit ng Maynila. Naramdaman ko ang hangin ng kalayaan na dumadaloy sa aking buong pagkatao. "Opo, Tia Sela." Ngumiti ako ng buong galak. "Uuwi na tayo sa Batangas. Magsisimula na ang tunay kong buhay." Ang masayang tawanan ni Tia Sela at ang palakpakan ng mga tinderang kakilala namin sa palengke ang sumalubong sa maliwanag na umaga sa Batangas. Sa tabi ng abalang palengke ng Batangas, nakatayo na ngayon ang isang maliit ngunit magandang gusali na may makinang na signage sa harap. Elena Ramos, CPA and Associates, Financial and Accounting Services. Si Tia Sela, na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barutsaya, ang buong banggang naggupit ng ribbon sa ginanap na blessing ng aking sariling accounting firm. Ang mga dating nagbubulungan sa palengke nung araw ay naroon din, nagdadala ng mga bulaklak at prutas upang makisaya sa aming tagumpay. "Ipinagmamalaki ka ng buong Batangas, Elena!" Sigaw ng isang kapitbahay habang masayang pumapalakpak. Habang nakaupo ako sa aking bagong lamesa sa loob ng aking malinis na opisina, binuksan ko ang isang liham na dinala ng Koryo mula sa Maynila. Mula ito kay Aling Corazon, na ngayon ay isa na sa mga namamahala sa Gabriel Ramos Educational Foundation sa Tondo. Nakasulat sa liham na ang unang batch ng 50 estudyanteng mahihirap mula sa slum ng Tondo ay nakatanggap na ng buong scholarship para mag-aral ng accountancy at engineering sa kolehiyo. "Ang pangalan ng tatay mo ay hindi na lamang alaala ng pagnanakaw," isinulat ni Aling Corazon. "Ito na ngayon ang simbolo ng pag-asa para sa libu-libong kabataan na gusto magkaroon ng magandang bukas." Napangiti ako habang pinupunasan ng isang patak ng luha ng kagalakan sa aking pisngi. Biglang pumasok sa aking opisina ang isang maliit na batang babae, ang anak ng isang tindera ng isda sa palengke. May hawak siyang maliit na guhit ng papel kung saan nakaguhit ang isang babaeng may hawak na libro. "Ate Elena!" bati ng bata habang nakatingala sa akin ng may buong paghanga. "Lalaki po ako at mag-aaral ng mabuti. Gusto ko rin pong maging CPA tulad nyo para matulungan ko ang nanay ko." Ito ang aking pinakamasayang sandali ng tagumpay. Lumuhod ako at niyakap ng mahigpit ang bata. Ang aking laban at tagumpay ay hindi na lang para sa aking sarili. Ito ay naging liwanag at pag-asa para sa iba.
Hapunan nang maglakad ako patungo sa dalampasigan ng Batangas kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw sa malawak na dagat. Ang malamig na simoy ng hangin ay umiihip sa aking buhok habang nakatitig ako sa orange at pulang langit. Inilabas ko mula sa aking bag ang lumang lata ng biskwit ng aking ama. Sa loob nito, nakalapag pa rin ang kanyang bibli. Hindi ko na nararamdaman ang sakit, ang hiya, o ang galit sa tuwing naalala ko ang Makati, si Adrian o ang pamilya Villarreal. Nakuha ko na ang pinakamahalagang bagay sa aking buhay. Ang aking malayang pagkatao, ang dangga ng aking pamilya, at ang kakayahang tumayo sa sarili ko mga paa nang walang inaasahang sinuman. Huminga ako ng malalim, pinalipas ang huling sinag ng araw sa aking mukha, at naumiti ng may buong kapayapaan sa aking kaluluwa. Ako si Elena Ramos, anak ng isang marangal na ama, isang lisensyadong certified public accountant at isang babaeng malaya at buo ang danggal. Lumipas ang 1 taon mula nung araw na yon sa korte ng Manila. Isang tahimik at maaliwalas na linggo ng umaga sa Batangas. Paglabas namin ni Tia Sela mula sa lumang simbahan matapos ang misa, sumalubong sa amin ang mainit na sikat ng araw at ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ang mga tao sa bayan ay masayang bumabati sa amin. Mga mukhang puno ng respeto at pagmamahal, napakalayo sa mga matang puno ng pambabastos at pagdududa na kinaharap ko nung ako ay nasa Maynila pa. Nabalitaan ko kamakailan mula kay Jenny ang nangyari sa pamilya Villarreal. Si Adrian ay tahimik na naninirahan sa isang simpleng bahay sa probinsya kasama si Doña Teresa na tututong mabuhay ng payak sa tulong ng kanyang maliit na pensyon habang ginagamit ang kanyang wheelchair. Si Bianca naman ay patuloy na nagdudusa sa loob ng kulungan para sa kanyang mga krimen. Nang marinig ko ang mga balitang yon, wala akong naramdamang kagalakan sa kanilang pagdurusa. Ngunit wala rin akong naramdamang lungkot. Ang galit sa aking puso ay tuluyan ng napalitan ng malalim na pag-unawa sa takbo ng buhay. Ang karma ay hindi isang paghihigan. Ito ay ang simpleng pag-aaninang kung ano ang iyong itinanim. Sa harap ng aking maliit na opisina sa Batangas, nakatayo ang isang simpleng marker na may nakatatak na pangalan ng aking ama, Gabriel Ramos Memorial Hall. Dito, bukas ang pinto para sa mga mahihirap na kabataang tulad ko noon. Mga taong may pangarap, ngunit walang boses at walang pera. Inilabas ko mula sa aking bag ang lumang Biblia ng aking ama at binuksan ito sa huling pahina. Sa tabi ng sulat kamay ni Papa, isinulat ko ang aking sariling mensahe para sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti sa mga taong sumira sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagtatayo ng isang maganda at marangal na buhay mula sa mga guho ng iyong nakaraan. Isinara ko ang libro ng may ngiti sa aking mga labi. Yumaon man ang mga bagyo sa aking buhay, natutunan kong ang isang babaeng may tiwala sa Diyos, may pagmamahal sa pamilya, at may malinis na danggal ay hinding-hindi maibabagsak ng kahit sino man. Tumingin ako kay Tia Sela na masayang nakikipagkwentuhan sa aming mga kapitbahay at sa malawak na langit ng Batangas na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Masaya na ako. Ligtas na ako. At sa wakas, ganap na akong malaya. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa dalampasigan ng Batangas, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng tunay na kapayapaan sa puso ni Elena. Ang bawat alon sa dagat ay tila dahan-dahang nagbura sa mga bakas ng luha at pait ng nakaraang 2 taon. Mga minamahal kong tagapakinig at mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling pahina ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa eksenang nakakulong si Elena sa gitna ng nag-aapoy na storage room habang kailangan niyang iligtas ang lalaking nagkanulo sa kanya,
Hindi ko mapigilang mapaluha at mabilaukan sa tindi ng emosyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay nakatungtong sa totoong buhay ng napakaraming kababaihan sa ating paligid. Mga babaeng nagtiis, nagpakasakit at iniyakan ang mga maling tao. Ngunit sa huli ay nahanap ang lakas para tumayo sa sarili nilang mga paa at bawiin ang kanilang danggal. Sa buhay, maihahambing natin ang ating sarili sa isang pampublikong ledger o talaan ng pananalapi. Minsan, may mga taong darating na magnanakaw ng ating kaligayahan at iiwan tayo sa matinding pagkakautang ng sakit at kabiguan. Ngunit bilang mga accountant ng ating sariling buhay, may kapangyarihan tayong isara ang mga lumang libro, burahin ang mga maling utang na nakaraan, at muling mamuhunan sa ating sariling kapayapaan at tanggal. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Elena na ipagpatawad si Adrian? Ngunit tuluyang iwan ito at huwag nang balikan kahit pa ito ay naging tanfe? O dapat ba siyang nagbigay ng isa pang pagkakataon? Napakaganda kung maibabahagi ninyo ang inyong saloobin at pananaw sa ibaba. Saan niyo pala pinakikinggan ang audio na ito ngayon? Habang nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? Habang nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho? O habang nakasakay sa biyahe pa uwi? Kung ang kwentong ito ay nakatutog at nagbigay ng gising sa inyong puso, pakiusap, huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong bawat suporta ay nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa paglika ng mga kwentong nagbibigay ng pag-asa at paggaling sa puso ng bawat Pilipino. Nawa, magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong puso, lakas ng loob na umalis sa mga lugar na hindi na nagbibigay sa inyo ng halaga at pagmamahal sa inyong sarili. Hanggang sa ating susunod na kwento, mag-iingat kayo palagi. Pamagat ng kwento, ang pagbabalik ng dangal ni Elena. Pakialala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel Secret Love Teleserye.